Tila sulyap sa The Big One ng Metro Manila ang epekto sa Bangkok, Thailand ng lindol na ang sentro ay nasa Myanmar. Pero pinangangambahang mas malala ang The Big One dahil sa magdudulot ay fault na dumaraan mismo sa Kamaynilaan at hindi mula sa ibang lugar. Nakatutok si Mark Salazar. Hoy! 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 Di biro ang inabot ng mga gusali sa Bangkok, Thailand. Kahit hindi roon, kundi sa Myanmar pa ang epicenter ng 7.7 magnitude na lindol nitong Biyernes. Isipin nyo na lang kung sa isang mataong lungsod mismo ang epicenter. Ganyan ang pinangangambahang The Big One sa mismong Metro Manila. Narito kasi mismo ang West Valley Fault na maaaring magdulot ng 7 magnitude din na lindol kung gumalaw at maaaring ikasawi ng hanggang 50,000 tao ayon sa pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency, PHIVOLCS at MMDA. Kapag nangyari ang kinatatakutang The Big One sa Metro Manila na magnitude 7.2, ang damang yanig niyan sa atin ay intensity 8. Ganito, kalakas ang yanig. May hilo, may takot. Pero sabi nga ng PHIVOLCS, hindi naman yung yanig ang papatay sa tao sa ganito kalakas na lindol, kung hindi ang pagguho na pwedeng tumabon sa iyo o yung sunog na pwedeng mangyari dahil sa ganitong kalakas na lindol. Hindi pa kasama sa binilang ng JICA study ang casualties at pinsala sa mga probinsyang kalapit ng Metro Manila. Dun sa mga residential buildings na hindi tama yung pagka-construct, walang building permit, sa senaryo, babagsak sila. Yung senaryo na yon is a nighttime scenario. Imagine if that earthquake will happen on a daytime. Kailangan nating i-update yung pag-aaral sa Metro Manila. Sa barangay Bagong Silangan sa Quezon City, markado ng orange na linya at kupas na muhon ang dinaraanan ng West Valley Fault. Hindi ko po kasi alam eh. Ngayon ko po lang po nalaman yan. Ano ngayon? Alam niyo na, paano? Siyempre, medyo kinakabahan na po. Yan po yung orange na yan. Diyos ko, nakakatakot yung sinasabing Big One. Magdasal na lang tayo hanggat kaya natin. Daraanan ng fault ang bahay ni Mona Ariate, pero hindi niya madaling mag-relocate. Hindi rin naman naasikaso na kasi hindi naman totally libre yun. Babayaran din namin. Sa ngayon, may mga ginagawa ng paghahanda gaya ng retrofitting ng mga lumang gusali at infrastruktura, pribado man o pampubliko. We expect residential buildings around 12 to 13% would sustain heavy damage. Yung 10 to 30-story buildings, around 11% heavy damage, and then 30 to 60-story buildings, 2%. Halos po, ang government agencies po natin, prepared po dyan, nagkakaroon po ng earthquake drill, fire drill sa mga local government units. Sa atin din po na idinidemand po natin hanggat maaari po na yung mga building officers nila ay magsagawa po ng mga inspection kung maaari at maging mahigpit din po sila sa pagbibigay ng mga permits sa pagpapagawa ng mga buildings. Pero hindi lang Metro Manila ang dapat handa dahil marami ng hinog na fault at trenches sa Pilipinas, maliban sa Palawan. Lahat ng lugar dito sa Pilipinas, except for this one, may Big One. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.